Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Dito na naman si Kuya Linok, no? Welcome to my channel. Guys, kung hindi pa nakaka-subscribe, baka pwedeng pa-subscribe po ah. And then pahingi na rin po ng like. Salamat. Guys, balikan lang natin itong mga kaganapan after nung yung Senate debate dun sa impeachment. Kasi 'di ba nanalo yung motion to archive So maraming mga nag-iyakan. And then yung latest statement din ni BP. Kahapon na tayo ito Yung sabi niya I want bloodbath, Gusto niyang matuloy Panoorin muna natin ito guys tong kila Sir Jen and Sir Nelson Ito kasi yung senador na nag-shine. At nagustuhan ko rin to, First 15 minutes nagsalita Senate President, Alan Peter Cayetano, ang dami sinabi, ang haba rin Ayan. Yes, alam ni nung mga kasama natin. Ayan. Yes, alam ni nung mga kasama natin to doon sa technical. Tingnan nga natin kung Sino po itong nagkakaisa kayo ng nag-viral? damdamin. Pag hindi, nag-viral to guys. Na nagkaroon Sino? ng mainitan, maanghang na palitagisan ng talino. Diba? Kaalaman. Pero ito po ang umibabaw sa lahat. Pakinggan natin ang Supremo. Supremo? Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko. Taas-taas ang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Maraming salamat. Gawin natin 12 segundo, Nelson. Kasi 6 seconds lang maikli Gawin natin, gusto mo gawin natin 12 segundo? Paano? I-replay natin. Hindi ako, Jen, ito naman gusto ko ipagtanggol si Senador Lapid sa mga Hindi ako, kasang-ayon niya ako sa mga pumupula sa kanya. Dahil minsan lang magsalita, maikli pa. Kasi naman sa ang haba ng sinabi mo, wala naman laman, di ba? Nga, tawag nila short and... Ito sinabi niya, makabuluhan to Yes. Sige pa, paulitin nga natin para, Isa pa nga, para malaman natin. Nanamnamin ko lang ang gusto. Nanamnamin ko lang. Mr. Secretary. Senator Lapid. Senator Lito Lapid is recognized. Mr. President, rinirespeto ko po at ginagala ko. Taas-taas ang hukuman. Ang boto ko po ay yes. Salamat po. Ayun guys, nagustuhan ko to kasi parang very sincere at nanggagaling sa puso niya yung sinasabi niya, Tsaka alam naman natin na hindi abogado si Senator Lapid, pero marunong siyang gumalang at sumunod sa Korte Suprema, di ba? So, para sa akin, thumbs up ka, sir. Tingnan naman natin guys itong mga nag-iiyakan, yung mga pasaway ng lipunan, yung mga rallyista. Parang rally na naman. Mahiya naman kayo. Mahiya kayo sa taong bayan. Mahiya kayo sa mga Pilipino na nagbabayad ng quiz. Dahil ang ginawa ninyo ay pagpasura sa panawagan at accountability. Kung hindi ito gagawin ng Senado, kung ayaw ng Korte Suprema, kung ayaw ni Bongbong Marcos, ang taong bayan mismo ang huwasga. Dahil tuloy po ang laban para sa katotohanan at pananagutan. Kaya ang ginawa ng Senado ay mitya para sa mas marami pang protesta. Ngayon po ay indignation protest natin. Next week sa Martes tayo ay susubod sa Supreme Court. Babantayan natin ang in-bank session ng Supreme Court. Tuloy-tuloy ang ating monitoring sa budget deliberation sa Kongreso. Ayaw natin na ang budget, puno na naman ng pork barrel, puno na naman ng confidential funds, babagot tayo sa utang, ang pera ng bayan, kinukurapot, nasaan ang mga flood control projects, nasaan ang pera para sa ayuda at serbisong palibutan. Kaya ay kung nangyari kagabi sa Senado, ay lalong magpapagalit sa tao bayan. At ang ibig sabihin ng ito talagang bulok ang ating sistema. Sinasarado lahat ng oportunidad
para parusahan ang mga tiwali, para bigyan leksyon ang mga mandarabong sa bayan. Kaya anong gagawin ng taong bayan? Parang napakahirap parusahan ang mga magnanakaw. Kaya tuloy po Itong mga rallyista na 'to, palagi na lang nilang sinasabi na taong bayan. Parang sila lang yung taong bayan, eh, 'no? Paano naman yung iba, 'di ba, na pabor doon sa nangyaring motion to archive? Kasi palagi na lang parang gusto nila sila lang yung mga tao na nakatira sa Pilipinas. Baka mas marami pa yung yung against impeachment, 'di ba? Mas marami yung panig sa Supreme Court tsaka sa Senate. Alam naman natin na yung bumoto kay VP Sara is 32 million, ano. So doon pa lang dapat maisip na nila kung sino yung taong bayan, 'di ba? Tuloy natin, guys. Meron pa rito mga umiiyak. Ang dapat manaig yung pananagutan, yung hustisya, hindi teknikalidad si sa Reyes. usapin sa batas, hindi yung mali-maling appreciation ng facts para lang makaiwas sa pananagutan. Kaya ang panawagan natin sa Senado, igiit niya yung poder niya, nalitisin ang kasong ito. Sukatan ngayon ito, noong mga taong ibinoto natin dyan, ibinoto ng taong bayan dyan sa Senado. Titignan natin kung sila ba ay para sa pananagutan, sila ba ay para sa hustisya, at sila ba ay para sa taong bayan. Bakit dito sa ating bansa, napakahirap habulin ng mga korap ang ating panawagan? Huwag niyong harangan ang aming mga panawagan. Hayaan natin. Ito, guys, tingnan nyo. Marcos singilin, Duterte panagutin. No? So dito sa rally nila, dalawa na yung kinakalaban nila. No? Si BBM tsaka si VP Sara. Parang ang nangyayari tuloy, nadadamay si BP doon sa mga kakulangan ng gobyerno, no, yung mga negligence. Na marinig nitong Senado ang malinaw na panawagan ng mamamayan na ituloy ang impeachment at tiyakin na ang mga pampublikong proseso para habulin ang mga korap ay gumagana. Sara panagutin! Ang usapin dito, paano natin mababago ang bulok na sistemang yan? Kung simpleng pagnanakaw lang, hindi pa natin mapanagot si Sara Duterte. Kung sa kanyang pagkuha ng mga hitman, hindi natin siya pa mapanagot. Sa kanyang mga tagong nakaw na yaman, hindi natin siya mapanagot. Paano pa natin babaguhin ang sistema? Kaya ang labang ito ay laban para sa pagbabago ng bulok na sistema. Yan ang nakasalang dito. Kaya ang laban ito ay laban ng taong bayan at hindi nating aatrasan. People power ang ating sanggap para ipanalo. Ang kasong pinag-usapan natin ay pagnanakaw, katiwalian, karahasan, pagpatay at maling-mali ang mga iyon. Karapat-dapat lang na magalit ang taong bayan kay Sara Duterte sa Senado, sa Korte Suprema at lalo na sa Presidenteng sa Malacanang nagsasabing hindi nakakatulong ang pananagutan sa kahit sinong Pilipino. Dapat tayong magalit! Si yun, guys, yung pamangkin ni Pinoy, apo ng mga Aquino, si Francis Aquino D. Hindi ko alam kung anong nakain nun, medyo hyper siya, Tsaka parang naghihikayat na magalit daw yung mga taong bayan, sa gobyerno
Tsaka dito sa mga nangyaring yung pagbasura. Kasi yung motion to archive parang binasura mo na yung impeachment eh. Nilagay mo sa ilalim ng baol. Tapos bubunutin na lang kung magkaroon ng changes doon sa decision ng Korte Suprema, no? So galit na galit sila doon kasi gusto nilang matuloy yung impeachment eh. Pero wala na, olats na sila, di ba? Itong pamangkin ni Pinoy, pwedeng makasuhan ito eh kasi parang anong tawag doon, yung naghihikayat ka ng parang gustong lumaban sa gobyerno. May tawag doon eh, hindi naman treason eh. Ano bang tawag doon sa ano? Basta alam ko pagka ikaw ay naghikayat ng paglaban, no, sa gobyerno, kumbaga nag-organize ka or nag-uumpisa ka, may kaso yan eh, no? Pero siyempre, may freedom of speech naman tayo eh. Kaya pinapayagan na din, no? So yun yung kagandahan na pwede tayong maghayag ng mga saloobin natin. Basta hindi lang tayo nanggugulo at wala tayong sinisiraan na personalidad, wala tayong yung libelous ba? Wala tayong libelous na sinasabi sa isang personality. So okay lang na maghayag ng opinion, ano. Para sa akin okay naman yung mag-rally sila, no. Basta wag lang silang makaistorbo sa public. And then yung sa side naman natin na mga anong tawag doon, content creator, may karapatan din tayong mag-react, 'di ba? So wag din nila tayong pigilan dun sa mga reaction natin, no? Kasi binibase lang naman natin yung reaction sa mga kilos at sinasabi nila, 'di ba? Pakinggan naman natin guys itong latest statement, no, ni BP tungkol dun sa bloodbath, no. Actually ano ba 'to eh? 2 days ago. Balikan lang natin. Si Vice President Sara Duterte sa isang Thanksgiving Mass kaninang hapon sa San Pedro Church sa Davao City para sa selebrasyon ng Karayawan Festival ngayong buwan. Dito, sinabi ng bise na dapat irespeto ang desisyon ng Senado. Sa kabila nito, gusto pa rin daw linisin ni VP Sara ang kanyang pangalan pero hindi na raw sa panahong ito. I wanted a bloodbath, meaning I wanted all the pieces of evidence from the prosecution and all the pieces of evidence from the defense presented for everyone. But unfortunately, wala na siya. So possibly, wala ta kabalo, 2026, 2027, 2028, na ay mga mag-file na po og impeachment. That will be another opportunity to answer. Tungkol naman sa Ayun guys, sabi ni BP na I wanted a bloodbath. Ano, ibig sabihin gusto niyang matuloy yung impeachment para ma-present ng prosecution yung mga accusation and evidence and then masagot ng defense yung grupo ni BP na para mapatunayan nila yung mga accusation is mahina or walang batayan. So para sa akin, kung yung sa opinion ko lang, parang gusto ko rin matuloy yung yung impeachment. Para once and for all, 'di ba? Ma-clear na yung mga accusation kay BP, 'di ba? Kasi hanging eh. Pero anyway, meron pa namang next year, no? February next year. So, pwede naman silang mag-refile uli, no? So, para malaman na natin talaga yung katotohanan, no?
kung totoo talaga yung mga accusation, no? Sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano na dapat talunin na lang si VP Sara sa 2028 elections kung gusto talaga nilang maalis ito sa pwesto. Ito ang sagot ni VP. Well, yes, ang mga senators na sila kaugalingon po nila na mga stand and opinion, and we should respect each manifestation and stand sa ato ang mga senators. Ayon pa sa bise, masaya ang ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang impeachment case. Tinawagan siya ng kanyang lawyer at ibinalita sa kanya na nanalo siya sa Supreme Court case, na mag-relax daw siya for one day. Hindi daw siya mag-meetings at hindi siya mag-physical therapy dahil gusto niya daw i-enjoy yung moment na nanalo yung kaso sa Supreme Court. Yun guys, no? Kinumpirma na rin ni Tuloy VP na natin Sara tong kay na pinagbawalang Ma'am Hanilet. makabisita ang common law wife ng dating Pangulo na si Hanilet Avancenia sa detention facility sa The Hague. Hindi ko alam kung ano ang rason dahil hindi pinakita sa amin yung papel kung ano yung rason ng pagbabawal ng pagbisita ni Miss Hanilet Avancenia. Baka yung ang pwede lang bumisita is yung ang tawag doon, yung close relatives or anong tawag doon, yung unang asawa dapat, no? Yun siguro yung mga ina-allowed lang, saka yung mga anak. So ito lang guys, yung ano natin, yung ating reaction ngayon, ano. So hanap ulit tayo ng mga latest balita para magawa natin ang content, no. Guys, please like and subscribe, ha. Basta natin yung ating subscribe dito. Yun, no. Yun. O guys, pa-subscribe naman, ha. Hanggang dito na lang guys. Bye-bye. Hanap ulit tayo ng mga content. God bless and ingat.